Daanan dapat ng tao ang bangketa, pero sa bahagi ng Pitwason Boulevard sa Quezon City, puno yan ng mga sagabal kabilang ang tolda ng mismong barangay. Agad umaksyon ang inyong Kapuso Action Man. Ito po kasi ang kalye ng Pitwason. So ito po, nilalakaran ko, ito po yung kalye. Kasi po, ang ating sidewalk ay naging paradahan po. No, yan po, dapat dyan po lumalakad ang mga tao, ang mga mamamayan. Pero bagkus dito po, kami lumalakad, katabi namin ang mga sasakyan. Ang sumbong sa inyong Kapuso Action Man aming idinulog sa Quezon City Traffic and Transport Management Department, katuwang ang Department of Public Order and Safety. Agad silang nag-inspeksyon sa inireklamong bahagi ng Pitwason Boulevard sa Barangay Tagumpay, Cubao, Quezon City. Pagdating sa lugar, tumambad ang ambulansya ng barangay na nakaparada sa bangketa kasama ng hile-hilerang motorsiklo, tambak na kariton, plastic barriers, hagdan at kung ano-ano pa. Ang mga sumakop sa pedestrian lane, may tolda pa ng barangay. I-clear po natin tong area. So kailangan po aalis tayo na malinis dito. Pagka nagbalikan po titikita na po namin. Ho. Yan ang Miski po yung mga barangay barangay na sasakyan, dapat maalis po natin. Pati yung mga traffic cones na ho yan. Sige po, okay. May pinapagawa kasi kami rito, kaya medyo ginagamit muna sa clip. Pero sir, pinapayagan niyo talaga na pumesto dyan? Hindi nga po pinapayagan, pinapaalis ko nga lagi yan eh. Kaya lang talagang makukulit eh. Mga tonte sa barangay niyo lahat to. Opo, sa barangay. Pero dapat wala rin tonte dito, diba sir? Pwede naman niya alisin. Paalis na po natin. Para hindi umaparkingan ba? Pagkatapos na idulog sa inyong Kapuso Action Man ang problema ng obstruction dito po sa bahagi ng Pitwason Boulevard sa Cubao, Quezon City, agad na umaksyon ng barangay, katuwang ang lokal na pamahalaan. Ang lahat ng sagabal sa pedestrian lane, isa-isang pinag-aalis. Hindi ho ako pumapayag dyan na magpapak sila rito. Pakiusap lang. Ito na ang huli na para wag na tayo magpak dito kasi sa susunod, pag may dipos na pumunta rito, talagang wala nang tsansa kayong pwedeng katwiran. Mahuhuli talaga kayo dyan. Makipag-coordinate po tayo kay Kapitan at nangako naman po siya na hindi na babalik yan. So kami naman po nagsabi sa kanya na babalik-balikan po namin ang complaint area na to. Mission accomplished tayo mga Kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Isang senior citizen ang nadisgrasya sa biglaang pagpalya ng escalator sa NAIA Terminal 3. Doble abala dahil ang medical reimbursement sa disgrasya. Inabot na ng siyam-siyam kaya idinulog niya sa inyong Kapuso Action Man. Sugat sa muka, dugo ang noo, gasgas sa magkabilang braso at bali sa kalimang paa. Yan ang natamo ng 70 anyos na si Francisco nang dumating sa NAIA Terminal 3 noong 25 ng Setyembre, taong 2023. Nakagaling lang niya noon sa bakasyon sa Sydney, Australia nang maaksidente sa escalator ng paliparan. Ako naman nasa middle portion ng escalator during that time. Tapos biglang nag-sudden stop po yung escalator. So ano nangyari sa akin, dala ko yung aking luggage, yung hand carry, bumaliktad po ako. Nag-roll down po ako baba. Dahil sa nangyari, sunod-sunod ang naging perwisyo kay Francisco. Kinas nila yung aking left foot from knee to down, which need therapy. Yung recovery ko, yung paglalakad ko, pipilay-pilay. So, napalaking depressed sa pagkatao yung mga ganun nangyari. Sumbong ni Francisco ang inaasahan niyang medical reimbursement mula sa General Service Division ng Manila International Airport Authority. Inaabot pa umano ng siyam-siyam ang release. Kaya pag kumigit sa akin, email, pinapaliwanag na sila na mag-prepare ng aking claim. But up to now, wala pa akong resulta. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Manila International Airport Authority. Paliwanag ng General Service Division. Nakipag-ugnayan na sila sa kanilang insurance hinggil sa magiging medical reimbursement kay Francisco.
Tiniyak nilang pinoproseso na ang halos 25,000 pisong reimbursement para sa mga gamot at hospital expenses. Inaasahang maibibigay ang tseke sa first quarter ng 2025. I'm very grateful po na nagkaroon po ng ganitong isang pagtulong from Kapuso Action Center na talagang tumutulong sa mga katulad namin na humingi ng justisya. Tututukan namin ang pangakong yan ng Manila International Airport Authority. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.